Pating ka lang. It's so traffic, rush hour eh. Ano na naman ba to? I did the best I could. Bakit ka ba nagmamadali? Diba sinabi ko na sa'yo, ang alam ni Robert, nandito tayo kanina pa. Pag hindi niya ako nakita dyan, he'll know that I'm lying and you are my alibi. Alibi? Bakit ano na naman ang ginawa mo? Nerissa, please, you're stressing me out. I need to think. Tumulong ka na lang kasi. Okay, fine. Si Robert nandiyan. So ano na gagawin natin? Kain lang kayo, ha? Sarap. Sarap, ha? Nakakadalawang balik na nga ako. Carlos, asan si Lynette? Si Lynette, nagbihis ng sandali. Kain lang kayo. Grabe ka na. Mahal, po ko muna. Yeah. Salamat. Ano ba ba? Lynette, bakit ka nagpalit ng damit? Bakit mas maganda yung kanina? Oo, ang ganda na nung kanina. Kasi nahihirapan akong gumalaw. Kaya ito, mas komportable ako dito. Kamusta yung pagkain? Sobrang sarap talaga. Talaga? Sarap, di ba? Salamat. Masarap ang kare-kare. Pero, it would have been much better kung totoong peanuts ang ginamit. Dinurog sa food processor. You know, gourmet-ish. Hayaan niyo po, sa susunod na gagawa ako ng kare-kare, gagawin ko po yung sinabi niyo. Salamat. Well, for me, the best talaga yung kare-kare mo, Lynette. So good. Yes. Salamat. You know what? Masarap talaga magluto yan si Lynette. Favorite nga ni Annalyn yan eh, yung kare-kare. Di ba? O teka, nasa nga pala si Annalyn? Doon muna siya sa bahay nila tumutuloy. Kasi pinapayos ko yung kwarto niya. Pero pag okay na, babalik siya dito. Right. Sino si Annalyn? Anak ko po, neurosurgery resident po siya sa Eastridge. Oh, anak mo? Pero hindi anak ni Carlos? Hindi po. So anak mo sa pagkadalaga. Well, may anak din naman si Carlos, di ba? Oo, si Harry. Malalaki na ang anak namin ni Lynette. Kaya... hindi problema sa akin kung may anak siya sa pagkadalaga. Napakabait ni Lynette. Mapagmahal na asawa. At bukod doon, napakaganda. Siya nga pinakamaganda rito eh. And nagpaplano kaming magkaroon ng sariling anak. Di ba, mahal? Cheers tayo para sa bagong baby ni Carlos at Lynette. Cheers natin! Cheers! Pigilan mo na kakahatsit kay Lynette. Oo nga. Buti nga silang dalawa, kasal na eh. Samantalang tong pare natin hanggang ngayon. Takot pa rin pumasok sa simbahan. Pakasal ka na kasi. Zoe, ba't ka nagsisinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Kanina pa ako nandito sa Apex. Ano yung sinasabi ng kakarating mo lang? Look, hindi naman porket na hindi niya ako nakita, wala na ako dito sa Apex, no? Pero di ba umalis ka? Pumunta ka sa hotel ng mami mo para samahan si Lolo. Pagkatapos ko, nakausap si Lolo, nakita ko si Luke. Tapos, gusto makipag-usap ni Luke, so nagpunta muna kami sa coffee shop dyan sa harap. Yun yung time na tumawag ka sa akin about kay Lolo. Kaya sinabi ko na nasa Apex pa na ako kasi hello, nandyan lang. Feeling ko Apex pa rin yun, di ba? Okay
ka na ba? Ang dami mong tanong. May tanong ka pa, Detective Santos? Pwede na akong kumain? Ang dating ni Benitez ngayon, no? Sarap. Tsaka masarap yung niluto nila. Oo mga pare. Oh, Pasok na tayo. I-serve na nila yung dessert. Ibang sayo ngayon ni Benitez, ha? ngiting tagumpay, pare. Siyempre. Swerte ko sa asawa ko, no? Pinag-uusapan nga namin to ni Leo na may iba pang dahilan kung bakit ka masaya. Ano naman yun, pare? Napalis mo na kasing asungot dito sa bahay, di ba? Ano yung mga pare, hindi naman sa ganun. Pero, mas magaan umuwi sa bahay kapag walang ibang tao na kayong dalawa mag-asawa lang nandito sa bahay. Eh, pare, paano kung bumalik ulit yung anak ni Lynette? Simple lang. Gagawa ako ulit ng paraan para umalis siya dito. At para hindi na siya bumalik dito kahit kailan. Tell me the truth, Moira. Are you really involved sa pagkawala ng father-in-law mo? Yes. Zoe, ang dami kong naririnig tungkol sa'yo. Like what? Involved ka raw sa pagkawala ni Lolo Pepe. Ayoko madamay dyan, Moira, ha? Please. Mag-iingat ako. I sensed something weird about Moira. Sundan mo yon. Lord, iligtas niyo po si Lolo. Sana po may mabuting loob na tumulong po sa kanya. Mabait ka naman pala. Sakto lang po. Kasi kung mabait ako, wala ho sana kayo dyan. 10 milyon. Pakawalan mo lang ako.